Daily Bible Reading. Day 7. Genesis chapters 31, 32, 33, 34, and 35. Mula sa Magandang Balita Biblia. Genesis chapter 31. Nilayasan ni Jacob si Laban. Nabalitaan ni Jacob na laging sinasabi ng kanyang mga bayaw na kinamkam na niyang lahat ang ari-arian ng kanilang ama, at galing dito ang lahat niyang kayamanan. Napuna rin niyang nagbago na ang pakikitungo sa kanya ni Laban. Kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, "Magbalik ka na sa lupain ng iyong mga magulang at mga kamag-anak, at sasamahan kita." Pinasabihan ni Jacob si Raquel at si Leah na tagpuin siya sa parang na kinaroroonan ng kanyang mga kawan. Sinabi niya sa kanila, "Napansin kong iba na ang pagtingin sa akin ng inyong ama, hindi na tulad ng dati. Subalit hindi ako pinabayaan ng Diyos ng aking mga magulang. Alam niyong ginugol ko ang aking buong lakas sa paglilingkod sa inyong ama. Sa kabila noon, dinadaya pa rin niya ako. 10 beses na niyang binabago ang kabayaran sa akin, ngunit hindi ipinahintulot ng Diyos na ako'y maapi. Kapag sinabi ni Laban na ang ibabayad sa akin, ay ang batik-batik, ang buong kawan ay nanganganak ng ganoon. Ang Diyos ang may kaloob na mapasa akin ang kawan ng inyong ama. Sa panahon ng pag-aasawahan ng mga hayop, ako'y nanaginip. Nakita ko na pawang batik-batik ang lahat ng barakong kambing. Sa aking panaginip, tinawag ako ng anghel ng Diyos at ako na may sumagot. Ang sabi sa akin, Jacob, masdan mo ang lahat ng mga barakong kambing, silang lahat ay may batik. Ginawa ko ito sapagkat alam kong dinadaya ka ni Laban. Ako ang Diyos na nagpakita sa iyo sa Bethel na kung saan ay binuhusan mo ng langis ang isang bato bilang alaala. Doon ay gumawa ka rin ng isang panata sa akin. Maghanda ka na at umalis ka sa lupaing ito, umuwi ka na sa iyong lupang sinilangan. Sinabi naman ni Raquel at Leah, wala na kaming mamanahin sa aming ama. Dayuhan na ang turing niya sa amin. Ipinagbili niya kami, at nilustay ang lahat ng pinagbilhan sa amin. Kaya, ang lahat ng kayamanang inalis ng Diyos sa aming ama, ay sa amin, at sa aming mga anak. Gawin mo ang sinasabi sa iyo ng Diyos. Isinakay niya sa kamelyo ang kanyang mga asawa at mga anak. Dinala niya ang kanyang mga kawan at lahat ng kayamanang naipon niya sa Mesopotamia, at bumalik sa Kanaan, sa lupain ng kanyang amang si Isaac. Wala noon si Laban sapagkat nagugupit ito ng balahibo ng mga tupa. Sinamantala yon ni Raquel upang kunin ang mga Diyos-Diyosan sa tolda ng kanyang ama. Nilinlang ni Jacob si Laban na Arameo, hindi niya ipinaalam ang kanyang pag-alis. Tinawid niya ang ilog Euphrates papunta sa bulubundukin ng Gilead, dala ang lahat niyang ari-arian. Hinabol ni Laban si Jacob. Makaraan ang 3 araw, nalaman ni Laban ang pag-alis ni na Jacob. Isinama niya ang kanyang mga tauhan at hinabol nila si Jacob. Inabot nila ito sa bulubundukin ng gilid pagkaraan ng 7 araw. Nang gabing iyon, si Laban ay kinausap ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip. Sinabi sa kanyang huwag pagbabantaan ng anuman si Jacob. Nang dumating si Laban, si Jacob ay nakapagtayo na ng kanyang tolda sa kaburulan. Nagtayo rin ng tolda si Laban sa kaburulang iyon ng Gilead. Tinanong ni Laban si Jacob, "Bakit mo ako nilinlang at itinakas mo pa ang aking mga anak na parang mga bihag? Bakit mo inilihim sa akin ang iyong pag-alis? Sana'y inihatid ko kayo na may tugtugan at awitan sa saliw ng tamburin at alpa. Hindi mo man lamang ako binigyan ng pagkakataong mahagkan ang aking mga anak at mga apo bago sila umalis. Napakalaking kahangalan ang ginawa mong ito. Kung sa bagay, kaya kitang saktan. Ngunit hindi ko yon gagawin sapagkat kagabi sinabi sa akin ng Diyos ng iyong ama na huwag kitang pagbantaan sa anumang paraan. Alam kong ginawa mo ito dahil sabik na sabik ka nang umuwi sa inyo.
Subalit bakit mo naman ninakaw ang aking mga Diyos? Sumagot si Jacob, natakot po ako na baka hindi niyo pasamahin sa akin ang inyong mga anak. Ngayon, kung makita niyo ang inyong mga Diyos sa sinuman sa amin, dapat siyang mamatay. Saksi ang naritong mga kamag-anak natin, tingnan niyo kung mayroon kayong anumang ari-arian dito at kunin niyo. Hindi alam ni Jacob na si Raquel ang kumuha ng mga Diyos-Diyosan ni Laban. Hinalughob ni Laban ang tolda ni Jacob, ang kay Leah, at gayon din ang sa dalawang aliping babae, ngunit hindi niya nakita ang kanyang mga Diyos. Pumasok din siya sa tolda ni Raquel, ngunit naitago na nito ang mga Diyos-Diyosan sa upuang nasa likod ng kamelyo at iyon ay kanyang inuupuan. Hinalughob na mabuti ni Laban ang buong tolda, ngunit wala siyang nakita. Sinabi ni Raquel sa kanyang ama, "Huwag po kayong magagalit sa akin kung sa harapan niyo'y hindi ako makatayo, sapagkat ako po'y mayroon ngayon." Patuloy na naghanap si Laban, ngunit hindi rin niya nakita ang kanyang mga Diyos-Diyosan. Nagalit ng husto si Jacob at tinanong niya si Laban, "Ano bang pagkakasala ang ginawa ko sa inyo? May batas ba akong nilabag at gayon na lamang ang paghahalughog niyo? Kung may nakuha kayong ari-arian sa sinuman sa amin, ilabas niyo, at hayaan niyong hatulan tayo ng ating mga kasamahan. 20 taon tayong nagkasama. Patuloy ang pagdami ng inyong mga tupat kambing, at ni isang tupang barako sa kawan ninyo'y di ko pinangahasang kainin. Kung may tupang sinila ng mababangis na hayop, hindi ko na ipinapakita sa inyo. Pinapalitan ko agad. Pinipilit niyo akong magbayad ng anumang nawawala, maging iyo'y ninakaw sa gabi o sa araw. Mahabang panahon akong nagtiis ng matinding init ng araw at lamig ng gabi. Kulang na kulang ako sa tulog. Iyan ang naranasan ko sa loob ng 20 taong kasama ninyo. 14 na taon akong naglingkod sa inyo, dahil sa 2 niyong anak na babae, at 6 na taon pa para sa inyong mga kawan. Sa kabila noon, 10 beses niyong binago ang ating partihan. Mabuti na lamang at kasama ko ang Diyos ng aking mga magulang, ang Diyos ni Abraham na sinamba ni Isaac. Kung hindi, marahil ay pinalayas niyo ako ng walang kadala-dala. Alam ng Diyos ang aking hirap at pagod, kaya, kagabi pinagsabihan niya kayo. Ang kasunduan ni Jacob at ni Laban. Sinabi ni Laban kay Jacob, "Ang lahat ng dala mo'y akin, aking mga anak, aking mga apo at aking mga kawan. Ngunit ano pa ang magagawa ko? Ang mabuti ay gumawa tayo ng kasunduan. Magbunton tayo ng bato na siyang magpapaalaala ng ating kasunduan." Naglagay si Jacob ng isang bato bilang isang alaala. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan na maglagay rin doon ng bato. Pagkatapos, kumain sila sa tabi ng bunton ng mga bato. Ito'y tinawag ni Laban na Jegar sa Haduta, at Galed naman ang itinawag doon ni Jacob, sapagkat sinabi ni Laban, "Ang buntong ito ng mga bato ang tagapagpaalala ng kasunduan nating dalawa." Tinawag ding Mispa ang lugar na iyon sapagkat sinabi ni Laban, "Bantayan nawa tayo ni Yahweh, samantalang tayo'y magkalayo. Kapag inapi mo ang aking mga anak, o nag-asawa ka ng iba, alalahanin mo na wala man ako roon, ang Diyos ang saksi sa ating kasunduan." Pagkatapos, sinabi pa ni Laban, "Narito sa pagitan natin ang mga batong ibinunton ko, at narito rin ang batong inilagay mo. Ang mga ito ang ating palatandaan. Ito rin ang magiging hanggahan natin upang maiwasan ang paglusob sa isa't isa. Ang Diyos ni Abraham at ang Diyos ni Nahor ang hahatol sa atin." At sa pangalan ng Diyos na sinamba ng ama niyang si Isaac, ay sumumpa si Jacob na tutupad siya sa kasunduang ito. Pagkatapos, nagpatay siya ng isang hayop at ito'y inihandog doon sa bundok. Nagsalo-salo sila at doon na rin nagpalipas ng gabi. Kinaumagahan, umuwi na si Laban matapos hagkan ang kanyang mga anak at mga apo. Genesis chapter 32.
Humanda si Jacob na salubungin si Esau. Nagpatuloy si Jacob sa paglalakbay at sinalubong siya ng mga anghel ng Diyos. Kaya't sinabi niya, ito ang hukbo ng Diyos, kaya tinawag niyang Mahanaim ang lugar na iyon. Nagpadala siya ng mga sugo sa kapatid niyang si Esau sa lupain ng Seir, sa lupain ng Edom. Ganito ang kanyang ipinasabi, ako si Jacob na abang lingkod mo. Matagal akong nanirahan sa tiyo, Laban at ngayon lamang ako uwi. Marami akong mga baka, asno, tupa, kambing at mga alipin. Pinauna ko ang mga sugong ito upang ipakiusap sa iyo na magkasundo na tayo. Pagbalik ng mga sugo, sinabi nila, nakausap po namin si Esau, at ngayon po'y nasa daan na siya, at may kasamang 400 lalaki upang salubungin kayo. Natakot si Jacob at lubhang nabahala. Kaya't pinagdalawa niyang pangkat ang kanyang mga tauhan, pati mga hayop upang, kung salakayin sila ni Esau, ang isang pangkat ay makakatakas. At nanalangin si Jacob, Diyos ni Abraham at ni Isaac, tulungan po ninyo ako. Sinabi po ninyong ako'y bumalik sa aming lupain, at mga kamag-anak, at hindi niyo ako pababayaan. Hindi po ako karapat-dapat sa lahat ng kagandahang loob niyo sa akin. Nang tumawid po ako sa Jordan, wala akong dala kundi tungkod, ngunit ngayon sa aking pagbabalik, 2 pangkat na ang aking kasama. Iligtas niyo ako sa kamay ng aking kapatid na si Esau. Nangangamba po akong sa pagkikita na patayin niya kami pati mga babae at mga bata. Nangako po kayong hindi niyo ako pababayaan. Sinabi niyong pararamihin niyo ang aking lahi, sindami ng mga buhangin sa dagat. Kinabukasan, si Jacob ay naghanda ng regalo para kay Esau. Pumili siya ng 20 barako, at 200 inahing kambing, 200 inahing tupa, at 20 barako, 30 gatasang kamelyo na may mga anak, 40 inahing baka, at 10 toro, at 20 inahing asno at 10 lalaking asno. Bawat kawan ay ipinagkatiwala niya sa isang alipin. Sinabi niya sa kanila, mauna kayo sa akin, ngunit huwag kayong magsasabay-sabay, lagyan niyo ng pagitan ang bawat kawan. Sinabi niya sa naunang alipin, kung masalubong mo ang aking kapatid at tanungin ka, sino ang iyong Panginoon? Saan ka pupunta? Kaninong mga hayop ito? Sabihin mong, ito po'y galing sa inyong lingkod na si Jacob. Regalo po niya ito sa Panginoon niyang si Esau. Sabihin mo rin kasunod na niyo ako. Ganito rin ang iniutos niya sa pangalawa, pangatlo at sa lahat ng aliping kasama ng kawan. Ipinasabi rin niya sa mga ito na siya'y kasunod nila. Inisip ni Jacob na sa ganitong paraay patatawarin siya ni Esau, kung sila'y magtagpo, dahil sa mga regalong padala niya. Ang mga regalong ito'y nauna sa kanya, nagpahinga muna siya sa kanyang kampo ng gabing iyon. Nakipagbuno si Jacob sa Peniel. Nang gabi ring iyon, gumising si Jacob, at itinawid sa ilog Jabok ang 2 niyang asawa, 11 anak, at 2 asawang lingkod. Pagkatapos maitawid ang lahat niyang ari-arian, naiwang mag-isa si Jacob. Doon, nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang sa pagbubukang liwayway. Nang maramdaman ng lalaki na hindi niya madadaig si Jacob, hinampas niya ito sa balakang at ang buto nito'y nalinsad. Sinabi ng lalaki, bitiwan mo na ako at magbubukang liwayway na. Hindi kita bibitiwan hanggat hindi mo ako binabasbasan, wika ni Jacob. Tinanong ng lalaki kung sino siya, at sinabi niyang siya'y si Jacob. Sinabi sa kanya ng lalaki, mula ngayoy Israel na ang itatawag sa iyo, at hindi na Jacob, sapagkat nakipagbuno ka sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nagtagumpay. Ano namang pangalan niyo? Tanong ni Jacob. Bakit gusto mo pang malaman? Sagot naman ng lalaki. At binasbasan niya si Jacob. Sinabi ni Jacob, nakita ko ang mukha ng Diyos, gayon maibuhay pa rin ako. At tinawag niyang Peniel ang lugar na iyon.
Sumisikat na ang araw nang umalis siya roon at papilay-pilay na lumakad. Iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi kinakain ng mga Israelita ang litid ng pigi ng hayop, sapagkat iyon ang bahaging napilay kay Jacob. Genesis chapter 33. Nagkita sina Jacob at Esau. Natanaw ni Jacob na dumarating si Esau, kasama ang 400 niyang tauhan. Kaya't pinasama niya ang mga bata sa kani-kanilang ina. Nasa unahan ang 2 asawang lingkod at ang kanilang mga anak, kasunod si Leah, ang kanyang mga anak, at sa hulihan si Raquel, at ang anak nitong si Jose. Umuna si Jacob sa kanilang lahat at 7 ulit na yumukod hanggang sa makarating sa harapan ng kapatid. Siya'y patakbong sinalubong ni Esau, niyakap ng mahigpit at hinagkan. Nag-iyakan ang magkapatid. Nang makita ni Esau ang mga babae at mga bata, itinanong niya kung sino sila. Iyan ang mga anak na kaloob sa akin ng Diyos, tugon ni Jacob. Nagsilapit ang mga asawang lingkod na kasama ang mga bata, at yumukod, sumunod si Leah, ang kasamang mga bata, at sa katapus-tapusa si Jose at si Raquel. Yumukod silang lahat at nagbigay galang kay Esau. Ano naman ang mga kawan na nasalubong ko? Tanong ni Esau. Iyon ay mga pasalubong ko sa iyo, sagot niya. Ngunit sinabi ni Esau, sapat na ang kabuhayan ko. Sa iyo na lang iyan. Sinabi ni Jacob, hindi. Para sa iyo talaga ang mga iyan, tanggapin mo na kung talagang ako'y pinapatawad mo. Pagkakita ko sa mukha mo at madama ang magandang pagtanggap mo sa akin, para ko na ring nakita ang Diyos. Kaya, tanggapin mo na ang regalo ko sa iyo. Naging mabuti sa akin ang Diyos, hindi ako kinapos sa anumang bagay. At hindi niya tinigilan si Esau, hanggang sa tanggapin nito ang kanyang kaloob. Sige, umalis na tayo, at ako na ang mauuna sa inyo, sabi ni Esau. Sinabi ni Jacob, ang mga batay mahina pa. Inaalaala ko rin ang mga tupa, at bakang may bisiro. Kung tayo'y magmadali para makatipid ng isang araw, baka naman mamatay ang mga ito. Mabuti pa, mauna ka na at kami susunod sa inyo. Sisikapin ko namang bilis-bilisan ang lakad hanggang kaya ng mga hayop at bata, at mag-aabot din tayo sa Seir. Kung gayon, pasasamahan ko kayo sa ilang tauhan ko, sabi ni Esau. Hindi na kailangan. Labis-labis na ang iyong kagandahang loob sa akin, sabi naman ni Jacob. Nang araw na yon ay umuna na si Esau papuntang Seir. Pumunta naman si Jacob sa Sukot, at nagtayo roon ng kanyang toldang tirahan, at kulungan ng mga hayop. Kaya, tinawag na Sukot ang lugar na yon. Mula sa Sukot, si Jacob ay tumawid sa Shechem, at nagtayo ng kanyang tolda sa isang parang sa tapat ng lungsod. Nagbalik siya sa Kanaan, matapos manirahan ng matagal sa Mesopotamia. Ang parang na pinagtayuan niya ng tolda ay binili niya sa tagapagmana ni Hamor na ama ni Shechem, sa halagang 100 pirasong pilak. Doon siya nagtayo ng altar, at tinawag niyang El Elohe Israel, na ang kahulugan ay si El ang Diyos ng Israel. Genesis chapter 34. Ginahasa si Dina. Minsan, si Dina, ang anak na dalaga ni Jacob kay Leah, ay dumalaw sa ilang kababaihan sa lupaing yon. Nakita siya ni Shechem, anak na binata ni Hamor na isang Hivita, at pinuno sa lupaing yon. Sa pilitan siyang isinama nito, at ginahasa. Ngunit napamahal na ng husto kay Shechem si Dina at sinikap niyang suyuin ito. Sinabi ni Shechem sa kanyang ama na lakaring mapangasawa niya ang dalaga. Nalaman ni Jacob na pinagsamantalahan ni Shechem ang kanyang anak, ngunit hindi muna siya kumibo sapagkat nagpapastol noon ng baka ang kanyang mga anak na lalaki. Nagpunta naman si Hamor kay Jacob upang makipag-usap. Siya namang pagdating ng mga anak na lalaki ni Jacob mula sa kaparangan. Nabigla sila nang mabalitaan ang nangyari sa kapatid,
at gayon na lamang ang kanilang galit dahil sa ginawa ni Shechem. Ito'y itinuring nilang isang paglapastangan sa buong angkan ni Jacob. Sinabi ni Hamor, yaman din lamang na iniibig ni Shechem si Dina, bakit hindi pa natin sila ipakasal? Magkaisa na tayo. Hayaan nating mapangasawa ng aming mga binata ang inyong mga dalaga, at ng aming mga dalaga ang inyong mga binata. Sa gayoy maaari na kayong manatili dito sa aming lupain. Maaari kayong tumira kung saan nyo gusto, maaari kayong maghanap buhay at magkaroon ng ari-arian. Nakiusap ding mabuti si Shechem sa ama at mga kapatid ni Dina. Sinabi niya, pagbigyan na po ninyo ang aking hangarin, at humiling naman kayo ng kahit anong gusto ninyo. Sabihin po ninyo kung ano ang dote na dapat kong ibigay at kung magkano pa ang kailangan kong ipagkaloob sa inyo, makasal lamang kami. Dahil sa paglapastangan kay Dina, mapanlinlang ang pagsagot ng mga anak na lalaki ni Jacob sa mag-amang Hamor at Shechem. Sinabi nila, malaking kahihiyan namin kung hindi tuli ang mapapangasawa ng aming kapatid. Papayag lamang kami kung ikaw at ang lahat ng mga lalaking nasasakupan nyo ay magpapatuli. Pagkatapos, maaari na niyong mapangasawa ang aming mga dalaga, at ang inyo na may mapapangasawa namin. Magiging magkababayan na tayo at mamumuhay tayong magkakasama. Kung di kayo sasang-ayon, isasama na namin si Dina at aalis na kami. Pumayag naman ang mag-amang Hamor at Shechem. Hindi na sila nag-aksaya ng panahon sapagkat napakalaki ng pag-ibig ni Shechem kay Dina. Si Shechem ay iginagalang ng lahat sa kanilang sambahayan. Sa may pintuan ng lungsod, tinipon ng mag-ama ang lahat ng lalaki sa Shechem. Sinabi nila, napakabuting makisama ng mga dayuhang dumating dito sa atin. Dito na natin sila patirahin, maluwang din lamang ang ating lupain. Pakasalan natin ang kanilang mga dalaga, at sila na maigayon din. Ngunit mangyayari lamang ito kung ang ating mga kalalakihan ay patutuli na tulad nila. Sa gayon, ang kanilang ari-arian, mga kawan at bakahan, ay mapapasa atin. Sumang-ayon na tayong mamuhay silang kasama natin. Sumang-ayon naman sa panukalang ito ang mga lalaki, at silang lahat ay nagpatuli. Nang ikatlong araw na matindi pa ang kirot ng sugat ng mga tinuli, kinuha nina Simon at Levi na mga kapatid ni Dina, ang kanilang tabak, at pinagpapatay ang mga lalaki roon na walang kamalay-malay. Pinatay nila pati ang mag-amang Hamor at Shechem, at itinakas si Dina. Pagkatapos ng pagpatay sinamsam naman ng ibang mga anak ni Jacob ang mahahalagang ari-arian doon. Ginawa nila ito dahil sa panghahalay sa kanilang kapatid na babae. Sinamsam nila pati mga kawan, mga baka, mga asno at lahat ng mapapakinabangan sa bayan at sa bukid. Dinala nilang lahat ang mga kayamanan, binihag ang mga babae at mga bata, at walang itinirang anuman. Sinabi ni Jacob kina Simon at Levi, binigyan niyo ako ng napakalaking suliranin. Ngayon, kamumuhian ako ng mga Kananyo at Perezyo. Kapag nagkaisa silang salakayin tayo, wala tayong sapat na tauhang magtatanggol, maaari nilang lipulin ang aking sambahayan. Ngunit sila'y sumagot, hindi po kami makakapayag na ituring na isang masamang babae ang aming kapatid. Genesis chapter 35. Binasbasa ng Diyos si Jacob sa Bethel. Sinabi ng Diyos kay Jacob, pumunta ka sa Bethel at doon ka manirahan. Ipagtayo mo roon ng altar ang Diyos na nagpakita sa iyo, noong tumatakas ka sa iyong kapatid na si Esau. Kaya't sinabi ni Jacob sa kanyang sambahayan, at sa lahat ng kasama niya, itapon niyong lahat ang Diyos-Diyosang taglay niyo, maglinis kayo ng inyong katawan, at magbihis kayo. Aalis tayo rito, at pupunta sa Bethel. Magtatayo ako roon ng altar, para sa Diyos na kasama ko saan man, at laging tumutulong sa akin sa panahon ng kagipitan. Ibinigay nila kay Jacob ang kanilang mga Diyos-Diyosan, at ang suot nilang mga hikaw.
Ang lahat ng ito'y ibinaon ni Jacob sa tabi ng malaking punong malapit sa Shechem. Ang mga tao sa mga karatigbayan ay natakot kay Jacob at sa kanyang mga anak na lalaki, kaya't walang nangahas humabol sa kanila nang sila'y umalis. Nang dumating sila sa Luz, sa lupain ng Kanaan, gumawa siya ng altar, at tinawag niyang El Bethel ang lugar na yon, sapagkat doon nagpakita sa kanya ang Diyos nang siya'y tumakas mula sa kanyang kapatid. Namatay si Deborah, ang nag-alaga kay Rebecca, at inilibing sa tabi ng malaking puno sa gawing timog ng Bethel. At ang dakong iyo'y tinawag na Roble ng Pagluha. Pagbalik ni Jacob mula sa Mesopotamia, muling nagpakita sa kanya ang Diyos at siya'y binasbasan. Jacob ang pangalan mo, ngunit mula ngayon, Israel na ang itatawag sa iyo. Sinabi pa sa kanya, ako ang makapangyarihang Diyos, magkakaroon ka ng maraming anak. Darami ang iyong mga lahi, at sa kanila'y may mga magiging hari. Magmumula sa lahi mo ang maraming bansa. Ang mga lupaing aking ipinangako kay Abraham at kay Isaac ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong mga anak. At iniwan siya ng Diyos. Naglagay si Jacob ng batong palatandaan sa lugar na pinagtagpuan nila. Binuhusan niya ito ng langis at alak bilang tanda na ito'y ukol sa Diyos. Tinawag niyang Bethel ang lugar na yon. Namatay si Raquel. Umalis sila sa Bethel. Nang sila'y malapit na sa Efrata, naramdaman ni Raquel na manganganak na siya at napakatindi ng kanyang hirap. Sinabi sa kanya ng hilot, huwag kang matakot, lalaki na naman ang isisilang mo. Nasa bingit na siya ng kamatayan, at bago siya nalagutan ng hininga, ang sanggol ay tinawag niyang Benoni, ngunit Benjamin naman ang ipinangalan ni Jacob. Namatay si Raquel at inilibing sa tabi ng daang patungo sa Efrata na ngayon ay Bethlehem. Ang puntod ay nilagyan ni Jacob ng batong pananda, at hanggang ngayon makikita pa rin ang panandang iyon sa puntod ni Raquel. Nagpatuloy ng paglalakbay si Israel, at nagkampo sa kabilang panig ng Tor ng Eder. Ang mga anak ni Jacob. Samantalang sina Israel ay nasa lupaing iyon, sumiping si Ruben kay Bilha na isa sa mga asawang lingkod ng kanyang ama. Nalaman ito ni Israel. 12 ang mga anak na lalaki ni Jacob. Kay Leah, ang naging anak niya ay sina Ruben, Simon, Levi, Judah, Isakar at Zebulun. Kay Raquel, si Hosi at si Benjamin. Kay Bilha na alipin ni Raquel, si Dan at si Neftali. Kay Zilpa naman na alipin ni Leah, ang naging anak niya ay si Gad at Asher. Sa Mesopotamia ipinanganak ang lahat ng ito. Namatay si Isaac. Dumalaw si Jacob sa kanyang amang si Isaac sa Mamre, na tinatawag ding lungsod ng Arba o Hebron. Dito rin tumira si Abraham. Si Isaac ay 180 taon nang mamatay, at mamahinga sa piling ng kanyang mga ninuno. Siya'y inilibing nina Esau at Jacob. Kung nakarating ka sa bahaging ito ng video kapatid, 100-fold of blessings to you sa panunood at pakikinig ng salita ng Diyos. Up next, Daily Bible Reading Day 8. Comment down if you have a prayer request. Paki-comment na din kung hanggang saan nakarating ang video na ito. Don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell for you to get updated on the next video. Thank you for watching and hearing the Word of God. Stay blessed and stay connected in the presence of the Lord.